Kaya nga eh, no? Isa pang kahihiyan ang pag-uusapan natin ngayon, mga kababayan. Kahihiyan, tama po kayo na narinig. Isa na namang kahihiyan, itong si Jinggoy Estrada, matapos po na sumingaw ang kanyang pangalan, matapos po mga kababayan na may dawit ang pangalan nito sa inilabas na electronic evidence nitong si Bryce Hernandez, mga kababayan ay nagwala itong si Jinggoy at naghanap po mga kababayan ng ibabato sa House of Representatives. Ang kanya pong banat mga kababayan, eto daw si Ridon at itong si Bryce Hernandez ay magkaklase. Mga kababayan, napahiya ito. Si Jinggoy Estrada ha, napahiya siya ng sobra. Ito po yung pinagkakalat niya mga kababayan, na kung saan sabi ni Estrada ay ito. Nako, pinalaki ko naman. Wait lang ha, babalik natin sa dati. Hindi natin makuha. Takpan ko muna yung mukha ko. Sorry kasi kanina ini-stretch natin, di ba? Kaya nga kailangan nga ibalik natin. Okay lang 'yan. Diyan lang kayo. Pare-parehos tayong tatawa sa mga pinagagawa ng mga DDS na 'to. Talaga naman mga kababayan, kababain. Perme. Ayan na. Ayan. Sabi ni Jinggoy Estrada, ay ito mga ka-GP. Sabi niyang ganon, safe kaya tayo sa kanila? 'Di ba? Na ano na yan eh, yung meme ni Jinggoy mga kababayan, nagsimula yan sa biruan nila ni Marcoleta, safe ka na. 'Di ba? Tapos biglang sinundan ni Bryce Hernandez, mga ka-GP Natics, ang sabi ni Bryce Hernandez, hindi pa po siya safe. Pinakita yung mga ebidensya. Ngayon mga kababayan, sa galit ni Jinggoy, naghanap ng may babanat dito sa kay Representative Terry Ridon. Mga kababayan, ipinakita ni Jinggoy itong larawan ni Terry Ridon at ni Bryce Hernandez na tapos naglagay ng tag, mga kababayan, safe kaya tayo sa kanila, sabi ni Jinggoy. Kumbaga parang ang datingan nito, gustong mang-asar, gustong gumanti ni Jinggoy. Ang problema, mga ka-GP Natics, ay ang babaw ng kanyang pagbanat. Sabi tuloy sa kanya ni Terry Ridon, ang babaw naman, pambata, ang banat mo. 12 years old lang ako dyan. At anong sinasabi mo na kami ay magkaklase? Hindi kami magkaklase. Magka-schoolmate lang kami, pero hindi kami magkakilala. Diba? Ito mga kababayan, sabi ni Ridon. Since kinokonect po kayong dalawa, is there a connection? There's no connection. Oo. More importantly, I think that's a yearbook. What I will say is that we were batchmates in grade school, but he was never my classmate and he was never my friend. Ay. So, medyo nakakatawa na inuungkat po ni Senator Jinggoy Estrada po yung mga yearbook pictures ko noong 12 years old po ako to make a connection to Bryce Hernandez. There's no connection with it. Wala naman kasing connection mga kababayan. Isipin nyo ha, di ba tayo nga hindi naniniwala doon sa mga picture-picture lang sa mga politiko? Lalo kaya to yung magka-schoolmate lang. Tayo, kahit kayo, marami kayong mga schoolmate na hindi nyo rin mga friend, hindi nyo kilala. Kilala niya sa muka, pero hindi nyo kilala sa pangalan. 'Di ba? Or baka nagkakabanggaan kayo hanggang ganunan lang kayo ng kilay. Si Jinggoy, mga kababayan, dinadawit niya yung yearbook. So I think that needs to be pointed out. Because more importantly, the more important pictures would be the pictures of him with engineer Henry Alcantara, Yusek Bernardo. Those people worked with his father in the city of Manila. Ay, mas may laman ang sinasabi, mas palaban itong si Ridon kaysa sa'yo, Jinggoy.
'Di ba? Yung sa'yo, ang banat mo mag-schoolmate, 12 years old pa lang daw si Ridondon. Dinamay mo pa daw yung address ng kanyang lola. Si Engineer Alcantara denied knowing Senator Jinggoy. Pero he was there in the birthday party of Senator Jinggoy. And probably with Undersecretary Bernardo. These two personalities are at the epicenter of the Bulacan flood control corruption controversy. So I think that those are the pictures. Ay, oo. I found him suplado at mapagpatol Alin Arcenas. Totoo po yan. Ano to, si Ridon, may pagka, kumbaga, kung sumagot to, barubal din. Oo. Important to be explained not by me, but by Senator Jinggoy Estrada. Josephine Prieto. Well, I think the first point that needs to be made is, meron siyang disclosure po nung address po ng lola ko eh. Oo. Doon po sa akin po na yearbook picture. I think that needs to be resolved. So, the DICT is here today. Oo, so Ma'am Mimi Di Guzman. Kung meron ba siyang actual violation of my privacy. No, dito po sa paglalabas ng aking 12-year-old Nako naman. Jinggoy, nadali ka pa ngayon. Privacy Act. Inilabas mo yung address ng lola niya. Oh, Jinggoy, dali ka. Oy, mag-isip ka, ha? Kita mo, mga kababayan, sabi nila, may kasabihan na kapag ikaw ay galit na galit, mga kababayan, yung intelligence mo bumababa. Kaya ganun ang nangyayari kay Jinggoy. Hindi na nakakapag-isip. No? So, I will ask the ICT and the National Privacy Commission kung meron bang violations yan, Senator Jinggoy. So, I think we have to go back to the real issues here. Kasi it's not just... Tama. Issue dapat ang pag-usapan. Investigating him. More importantly, even his colleague in the Senate, Senator Ping Lacson, has said that one of the contractor's representatives have actually been to the Senate premises. Tama. I think they have CCTV relating to this. So, I think he has to be prepared to confront this instead of doing a social media war with me. Di ba? Kasi hindi po hindi ko sure. Ayaw ko magbigay ng sagot. Hindi ko sure, hindi ko pa nakikita kung abogado rin itong si Representative Terry Ridon. Totoo naman, mamaya check ko. There is a real concern for Bryce Hernandez, not because of any link, but because of, he's at the center of being accused. Si Senator Jinggoy Estrada and Senator Joel Villanueva in the greatest corruption scandal of this decade. Diba? So I think we have every reason to fear for the life of Bryce Hernandez in Pasay City Jail. And with this development in the Senate, made no less by Blue Ribbon Committee Chairman Ping Lacson, which basically links yung pong contractor na binabanggit po ni Bryce. Oy, yun ang tama. Pag-usapan natin yung issue, wag kung saan. 'Di ba? Wala namang katibayan. Kayo ba mayroon ba makukuhang katibayan doon sa picture nyo nung kabataan, 12 years old kayo na hindi naman kayo magkakilala? Parehas ng schoolmate lang. Pero mga kababayan, ano ang pwede mong doon? Pwede ba yun? Circumstantial evidence? Diyos ko, di ko malaman talaga, no? Ang tagal na sa Senado, walang iba kasing ginawa kundi mamulsa eh. Wag kasi puro bulsa. Dapat mag-aral din ng konti para naman kahit papano eh. Nag-aasaran, mga asar. Yung ipapalabas dito, mga kababayan, picture ng kabataan. How can you connect that picture to be relevant in this matter, in this issue? Mga kababayan. I think billionaire report, para one of the line items, doon po sa binabanggit po ni Bryce na Ma'am Josephine, Laymilin. Senator Jinggoy ng mga proposals, lawyer si Kong Ridon. Okay. So I think there is every reason for Congress to be concerned, and hopefully the Senate leadership will also be as concerned as Congress for the life and the safety of Bryce Hernandez. If there is a violation... Oh, I see. Thank you so much sa pagsasabi po for correcting me that he is a lawyer. Thank you so much. Naman kita naman sa kanya, magaling mga kababayan. No? Magaling si Ridon. Meron siya, bawat binibitawan niya may punto 'Di ba? Lalong-lalo na dun sa nagalit siya kay
kay Alcantara at kay Diskaya, kay Pacifico, doon ko nakita na ano my gosh, hinihingian kayo ng pangalan. Ibibigay niyong pangalan ng patay. Paano niya may pagtatanggol yung sarili niya? Diba? As per NPC and DIC, what do you intend to do? Second, what do you intend to do about engineering? Nani? Well, una sa lahat, I think we would want to be able to give Senator Jinggoy the opportunity din to take a vote. Tama. Yun lang naman yun, Jinggoy Di ba? Galit tayo. You have all the remedy, you have all the way to file a case against dito kay Bryce Hernandez, di ba? May pera ka naman. O kung hindi totoo yun, lalabas ang katotohanan, mas maganda nga yun Prove them that they are wrong. Ganun lang naman yun kasimple. Kaya lang, paano nyo may iwasan yung nakalagay dun sa electronic evidence na yon, 'di ba? Hindi naman tayo gigil na gigil. So, I hope this gets resolved in the soonest time. Kasi nga I don't think the public would, take this lightly na pati ba naman mga litrato ng mga bata, binubuyang-yang natin sa publiko. Pangalawa, syempre, again, sa susunod pong linggo, dahil wala na hong session ngayon, magsusumamo pa rin tayo sa liderato po ng Senado to reconsider their decision to bring Bryce Hernandez to Pasay City Jail. Ang ating pong informasyon ay maayos naman po ang kanya pong kalagayan doon sa Pasay City Jail. Pero it's not the best setup for him. Lalo tigit, he is a very important witness, not just for the hearings, but for future criminal proceedings against each and everyone that will be involved in all of the proceedings, whether administrative or criminal. So, dapat po siguro magtulungan po ang Kongreso at Senado patungkol po dito. Sir, meron tayong interparliamentary courtesy that will the Infracom invite Senator Jinggoy and Senator Chair? We don't want to break interparliamentary courtesy, but they are free to go to the Infracom if they would want to. Para din sila po yung magbigay ng kanila pong pahayag. Yun ang tamang gawin nila, 'di ba, mga kababayan? Kung ako sa kanila, linisin nila yung pangalan nila, 'di ba? Kung talagang wala silang kasalanan, baka mag-alabato lang 'yan. Sabihin nila ayaw namin na kami ay ang magsimula ng ganyan. Baka pagdating ng panahon, ipatawag na lang kami ng ipatawag. 'Di ba? Hindi, wala na kaming magagawa. Wala na kaming maging matatapos na trabaho. Trabaho nga rin ito 'Di ba? Sabi ngayon, kayo ay binibigyan ng pagkakataon kung gusto ninyo na umattend, di naman kayo pinipilit. Pero kung gusto niyo linisin pangalan nyo, then go for it. We will not break it. So sila na lang po yung magpasya kung gusto po nila magpunta. Oo. Again, I don't want to break interparliamentary courtesy. Si Senator Jinggoy po yung magpapasya kung mag-inhibit po siya sa submit po na ito. Pero just to give the example of how we actually did it in the House Infracom, nakita naman natin si Congresswoman Marivic Copilar, yung pong sinalang, hindi natin siya pinayagan na mag-interpellate. Sabi lang natin sa kanya, magbigay na lang siya ng pahayag at tinapos na natin agad yung pong pagdilit. I think formally po ay magpapadala ang komite ng kanila pong pakiusap sa liderato po ng Senado kasi this is a Senate plenary decision. So I think for it to be changed, it would require a Senate plenary resolution. Wala pa. Hopefully within next week. Ayun mga kababayan, at least narinig natin yung mga banat niya dito kay Senador Jinggoy Estrada na wala naman pong koneksyon ang picture na yon at siya pa po ngayon ang nabotohan ng putik. 'Di ba? Dahil sinasabi nito, kaya siguro niya gustong ipakita ang picture na yon ay dahil may sabuatan itong si Bryce Hernandez at itong si Representative Terry Ridon. So balit hindi niya kayang establish yun. Siya pa ngayon ang natamaan. Sa mga naghahanap po ng video, kung si
Pangulong Bongbong Marcos ay naglabas na po ng pangalan ng Independent Commission member, ay yan po ay na-postpone kanina. At sana po, wag kayong magalit mga kababayan kung ang title natin kanina ay tungkol doon. Kasi yun naman talaga ang intention, ang purpose natin, to give you an update regarding the to name drop the name of the members of the Independent Commission. Kaya lang, in just so happen, mga kababayan, yung kukuhanan natin ng source, ang sabi nila ay nagkaroon ng emergency. Si Pangulo ay yung kanyang oras ay hectic, hindi po natuloy yung pagsasabi niya po ng pangalan. Kaya po mga kababayan, dahil tayo po ay naka-live, alangan naman na putulin pa natin yun. Mukhang pera kaya ako. 'Di ba? Kaya hindi, ang gusto ko mangyari, kunwari lang yun, biro lang yung mukhang pera ako. Kasi nandyan na kayo eh. 'Di ba? Para maka-engage sa inyo, di hinayaan ko na kayo nandyan, batiin ko kayo. Tapos basahin ko yung mga comment nyo. At the same time, nung wala na akong masabi, plinay ko yung kay Ping Lacson na meron naman tayong natutunan. Kahit papano, marami tayong nalaman. Kaya ngayon topic natin ngayon, doon ko lang nakuha. 'Di ba? So anyway, maraming salamat mga kababayan, mga ka-GP Natik. Salamat po muli sa lahat ng mga nag-like, nag-share, at syempre sa lahat po nag-subscribe. Baka hindi pa po kayo nag-like mga kababayan. We are 1.4 and ang naka-like lang ay 959. Thank you so much sa inyong lahat mga kababayan. Magkita-kita po tayo bukas. Good PM and sleep well.